Handa na ang bubuhing Tri-Committee ng Kamara na mangunguna sa investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects. Handa naman daw bitawan ng mga kongresista ang investigasyon sakaling may masangkot sa kanilang mga miyembro sa issue. Si JM Pineda sa detalye. Walang sasantuin at patas. Ganyan ang prinsipyo ng bubuing Tri-Committee hearing ng House of Representatives kaugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Pinakamahalaga po talaga dito na evidence-centered, document-centered, testimony-centered po talaga yung pagsisiyasat para hindi rin ho talaga masabi na meron ho tayong pinagtatakpan. Kasama sa TRICOM ang committee ni Congressman Terry Ridon na House Committee on Public Accounts, House Committee on Public Works at House Committee on Good Governance. Ano nga ba ang siste kung nabuo na ang tatlong komite? Una, tatanggapin ang mga reklamo o sumbong mula sa taong bayan at whistleblowers. By project ang iimbestigahan at hindi ang taong kasangkot. Ayon kay Ridon, hindi ito witch hunting o naghahanap ng masisisi. Kaya nga ho, the method is not to focus on personalities, whether they're legislators, whether they're contractors. The method is to focus on what the project had been. Kung halimbawa, nadawit sa akusasyon ang mga kabaro ng Kamara, bibitawan ito ng komite at i-endorso sa isang independent third-party probe o sa executive-led probe. Ito'y para hindi mabahiran ang investigasyon ng House of Representatives. For example, Project A. O, di Project A, o, nangyari dyan, o, basta na yan, project type, explain yan, o, sino yung contractor dyan, gano'n. Tapos, in the course of it, may whistleblower. Ay, si Kong A, kumuha ng kickback dyan. Yan yung una, o kaya, si Kong A, siya yung nagsabi sa amin dito na kunin namin yung ano na yan, yung project na yan. Diba? Madi-disclose yun in the course of that particular inquiry on that project eh. Di ba? Whistleblowing yun eh. O di napangalanan na yun, si Kong A. In the course of it, siyempre, napangalan siya, obviously we'll ask him to explain. As soon as he gets to explain, we will recuse. And then, endorse it to the third-party probe if it gets to be created or to the executive-led probe. Sa napipintong pagdinig, posibleng imbitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong para makuha ang mga pangalan ng 67 congressmen na contractors. Sinabi ng alkalde na 30 hanggang 40% ang kickback ng mga mambabatas mula sa flood control projects. We will require Mayor Magalong to do under oath. Number one, disclose sino po yung 67 lawmaker contractors na binabanggit niya in the last couple of weeks. Second, sino yung lawmakers na tumatanggap po ng kickback na 30 to 40%, nasaan po yung mga dokumento. He has to be able to do it under oath. Wala pang ibinigay na araw o buwan kung kailan magsisimula ang pagdinig ng Tri-Committee kaugnay sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Kung sakaling mabuo na ang nasabing komite, ang kanilang mga nakuwang datos at rekomendasyon ay pwedeng gamitin ng Ombudsman, DPWH para sa blacklisting at ng Sandigan Bayan para sa criminal charges. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.